Ano sa English ang inubos mo ba lahat ng cookies? Ang phrase na eat up ay isang phrasal verb na isa sa mga kahulugan nito according to Oxford Learner's Dictionary ay to eat all of something. So, ibig sabihin, pwede nating ipangtumbas ito sa ating wika na ang ibig sabihin ay kainin or ubusin anuman ang kinakain. Inubos mo ba lahat ng cookies? Did you eat up all the cookies? Naman sa English ang pwede po ba kayong umusog? According to Longman Dictionary, ang scoot over ay isang phrasal verb. Nang ibig sabihin nito ay to move to one side, especially in order to make room for someone or something else. Ang ibig sabihin nito sa Tagalog ay usog or umusog. At ginagamit ito sa informal situation. Pwede po ba kayong umusog? Could you scoot over? Please scoot over. Ang katumbas naman nito ay pausog please or pausog po. Ano naman sa English ang diretsahin mo na kasi? According to Collins Dictionary, if someone cuts to the chase, they start talking about or dealing with what is important instead of less important things. It means that you have to get to the main point or important information quickly and directly. Just for example, pwede bang diretsahin mo na at sabihin mo sa akin kung ano ang eksaktong sinabi sa'yo ni Jenny nang tinawagan kanya kagabi? Can you please cut to the chase and tell me exactly what Jenny said when she called you last night? Anong phrasal verb sa English ang pwede nating ipangtumbas sa verb na laglag? Halimbawa, nalaglag ako. Ang phrasal verb na fall off, according to Collins Dictionary, is to drop unintentionally to the ground from a high object, bicycle, etc., especially after losing one's balance. How can we say in English, halimbawa, ako ay nalaglag sa isang upuan? Anong klaseng upuan? Couch or sofa? You could say, I fell off the couch. Ang ginamit natin guys ay fell off. Past tense na ng fall off. Kaya sana wag tayong malito. Wag mo akong pangunahan. Don't lead me on. Don't lead me on. Galit na galit ako sa kanya. I hate her so much. Or I hate him so much. Her ang gagamitin kapag babae yung tinutukoy. Him kapag lalaki naman ang tinutukoy. Sumusobra ka na. In English, you're too much. Actually, in English, dalawa ang ibig sabihin nito. Isang negative or isang positive. Pag masyado kang nagpapatawa, sometimes you're too much. Ibig sabihin, masyado na yung pagpapatawa mo. So, ibig sabihin, positive yun guys. Pagka negative naman, sumusobra na yung ginagawa mo kasi medyo nakakainis na. Sasabihin natin sometimes na sumusobra ka na, 'di ba? So, pwedeng ang katumbas niya ng English ay you're too much, okay? Ano bang pakialam mo? Ano bang pakialam mo? In English, what do you care about? What do you care about? Masyado kang madaldal? Masyado kang madaldal? You speak too much. You speak too much. Huwag kang sumabat sa usapan. Huwag kang sumabat sa usapan. Don't interfere to the conversation. Don't interfere to the conversation. Ano naman sa English ang salamat sa pagtatanggol mo sa akin? In English, madalas na ginagamit yung phrasal verb na stand up for someone or for something para sa verb na tanggol or magtanggol. So, according to Cambridge Dictionary, yung stand up for someone or for something is to defend or support a particular idea or a person is being criticized or attacked. Ibig sabihin, kapag may isang tao na inaapi, ganyan, pwede nating ipagtanggol yung isang tao na yon. So, yung salitang tanggol, ang gagamitin natin dyan ay yung phrasal verb na stand up for. Salamat sa pagtatanggol mo sa akin. Thank you for standing up for me. Pwede bang magdahan-dahan ka? Or pwede po ba kayong magdahan-dahan? In English, could you slow down? Could you slow down? Busog ako. I'm full. Huwag kang magpaloko. Or huwag kang magpapaloko. Don't be fooled.
Times yung katagang wag kang magpaloko, nasasabi din natin yung katagang wag kang tatanga-tanga, okay? Wag kang tatanga-tanga. Pwedeng ang katumbas nito sa English ay don't be stupid. Don't be stupid. Ano naman sa English ang wag kang mag-ingay? For example, guys, kailangan mo magtago, wag kang mag-iingay, okay? In English, you have to hide. Don't make any noise, okay? Ano naman sa English ang kung maibabalik ko lang ang panahon, gagawin ko? Halimbawa, kung maibabalik ko lang ang panahon, gagawin ko para makasama ko siyang muli. In English, if I could just turn back time, I would. To be with her again. Walang makakapigil sa akin. Walang makakapigil sa akin. In English, no one can stop me. No one can stop me. Ano naman sa English ang wag mo akong maliitin? Halimbawa, wag mo akong maliitin, Jenny. In English, don't underestimate me, Jenny. Alam nyo ba guys, yung phrase na ito ay pwedeng tumbasan ng phrasal verb na kung saan yung phrasal verb na to, ito yung madalas na ginagamit ng mga native speakers. Anong phrasal verb ang pwede kaya nating ipangtumbas sa phrase na wag mo akong maliitin? Tignan natin guys. Ang phrasal verb na look down on ay pwede nating ipangtumbas sa salitang maliitin. And according to Oxford Learner's Dictionary, look down on somebody or something is to think that you are better than someone or something. Ibig sabihin yung iniisip mo na mas magaling ka kaysa sa iba. Let's look at another example. Wag mo akong maliitin, Jenny. Don't look down on me, Jenny. Minamalit nila ako dahil akala nila hindi ako nakapag-aral. They look down on me because they think I'm uneducated. Iwan mo na akong mag-isa. Hindi ko kailangan ng awa mo. Just leave me alone. I don't need your pity. Ano naman sa English ang mas magaling ka na ngayon kaysa dati? You are a lot better than you used to be. Mahiyain ako dati noong bata pa ako. In English, I used to be shy when I was a child. Sanay na ako sa ingay. Sanay na ako sa ingay. I'm used to the noise. I'm used to the noise. Unti-unti na akong nasasanay sa bago kong trabaho. Unti-unti na akong nasasanay sa bago kong trabaho. I'm getting used to my new job. I'm getting used to my new job. Napakahirap ng trabahong ito pero masasanay ka rin. Paano mo ito ita-translate sa English? Sa pamamagitan ng paggamit ng phrase na get used to. Napakahirap ng trabahong ito pero masasanay ka rin. This job is too hard but you will get used to it. This job is too hard but you will get used to it. Yung phrase na used to ay ginagamit kapag sinasabi mo kung ano yung sitwasyon mo dati o kaya kung ano yung kinaugalian mo na gawin dati. Ginagamit naman yung phrase na be used to kapag ka dinidescribe natin yung mga bagay-bagay na nasa paligid natin na sanay na tayo. So, subject muna plus be plus used to plus noun or noun phrase. Pwede rin na subject muna plus be plus used to plus gerund o yung verb na may ing. Halimbawa, sanay na akong magising ng maaga. So, I'm used to waking up early. Halimbawa guys, mayroon kang isang bagay na hindi ka sanay. Pero ngayon, sa paglipas ng panahon, unti-unti nasasanay ka na. So yung proseso na binabanggit doon, mula sa hindi pagiging sanay, papunta sa pagiging sanay, okay, gagamit tayo dyan ng phrase na get used to. Okay, so subject muna plus get used to plus noun or subject muna plus get used to plus gerund o yung verb na may ing. So just for example, dati hindi ako sanay na magising ng maaga pero sabi ko dito, nasasanay na akong magising ng maaga. So mula sa hindi pagiging sanay, unti-unti nasasanay na ako. So nasasanay na akong magising ng maaga. In English, I'm getting used to waking up early. How about walang sino mang makakapagpabagsak sa akin? How can we translate it in English? Para sa verb na pabagsakin or magpabagsak, pwede nating ipangtumbas yung phrasal verb sa English na drag down. And according to Oxford Learner's Dictionary, yung drag down or drag somebody down is to make someone feel weak or unhappy. Another meaning is
For drag somebody or something down is to bring someone or something to a lower social or economic level or a lower standard of behavior. So just for example guys, walang makakapagpabagsak sa akin. Nobody can drag me down. Nobody can drag me down. Ikaw na bahala. It's up to you. It's up to you. Dapat magsikap ka. You should work hard. You should work hard. Nakikita ko ang sarili ko sa'yo. I see myself in you. I see myself in you. Look after is a phrasal verb, and according to Collins Dictionary, if you look after someone or something, you do what is necessary to keep them healthy, safe, or in good condition. Yung verb na bantayan sa Tagalog, ang pinaka gamitin na phrasal verb dyan is yung look after. So, let's take a look at this example. Pwede mo bang bantayan ang aking baby habang wala ko? Can you look after my baby while I'm away? Can you look after my baby while I'm away? I hope you learned something from this video. If you have any more questions about any topic, feel free to leave a comment under this video. Don't forget to press like and press subscribe. Until next time!